Mga do, balik tayo dito sa ating backyard, no? So, ito naman, may mga luya tayo dito do. Yung tatanim natin yung luya natin. So, ito yung luya natin mga do, no? So, pag nagtatanim kayo ng luya, siguraduhin nyo, kasi ang luya, tumutubo sila by nodes, no? Papakita ko sa inyo dito to, no? Ayan siya. So, ito yung luya natin na yan. Ito, pwede nyo pa tong hatiin mga guys, no? Pag hinati nyo to, actually, so, for the purpose lang ng video, no? Ayan, hatiin na lang natin, no? Yan, basa pa, diba? Huwag nyo muna to itatanim kasi pag tinanim nyo to, may tendency na mabulok to. Ngayon, ang kukunin natin naman, itong aloe vera, no? Kumuha tayo ng aloe vera. Anong purpose ng aloe vera, guys? Ang purpose ng aloe vera is rooting hormone. Nagpapaugat to ng mga kahit anong mga pinagtabasan nyo ng mga tangkay, ganyan. So, yung dagta ng aloe vera, yan, dun sa pinagtabasan natin kanina, nasa na yun. Ito siya, no? Lagyan nyo ng laway ng aloe vera to kasi papatuyuin muna natin to for the purpose lang ng video, no. Lalagyan nyo ng laway yan ng aloe vera yan, tapos patuyuin nyo muna mga 2 days. Yan, itong sa nilalagyan natin ganito guys, isi-set aside natin to, itong luya na to, no. Kasi, pag tinanim nyo agad, like I said, pwede itong mabulok, no. Instead na may tumutubo na sada, mabubulok yan, kaya wag yan. Ngayon mga do, ito ang itsura ng luya, ayan no, na natuyo na, ayan no, meron siyang, yan yung nilagyan ko ng aloe vera, kaya yan tuyo na. So, ito may tendency to na talagang wala tong bulok. Di na to mabubulok mga do. Ito yung iba kong luya, hinati-hati ko na yan. Ayan siya, oh. So, ayan, tumutubo na, di ba? Ito naman, mas maliit yung hati mo, pero yan, oh, may tumutubo pa rin. So, may tendency pa rin talaga tong tumubo, mga guys. Talagang tutubo na to. So, ito yung mga luya natin. Yan yung mga panseedlings mo, pang tanim. Ngayon, ito yung ating puno ng tawag dito, sile, no? Dito natin tatanim yan, guys. Huwag nyo itanim ng malalim, kasi pag tinanim nyo ng malalim, may tendency rin na mabulok yan. Dito natin lalagay yan kasi pag lumaki tong sili, malililiman yan, no? So, kahit dito naman sa ibang gilid niyan, may sibuyas dyan sa gilid, tanim mo na rin dyan. Kasi, mga do, ayaw ng luya na diretso yung sunlight. Hindi gusto ng luya yon. So, itanim mo siya katabi ng mga ibang puno na pwedeng lumaki in the future para maliliman siya. This one sa gilid ng papaya mo, no? At the same time kasi pag tinabi mo yun sa sili, yung sili hindi yan masyadong insektohin. Katulad dito, papaya to. Malaki na yung papaya mo dito. Pwede nating itanim yan dito sa ilalim ng papaya, no? Kasi pag nandito na siya sa ilalim ng papaya, malilim na yan, sure ball, sigurado. Hindi na yan maaarawan. So, mas maganda yung tendency ng laki ng inyong luya. So, ito, pwede natin ilapag natin dyan yung luya na yan. Pabayaan mo lang siya dyan guys, tutubo din yan. So para may palatandaan ka, itinatabi ko siya dun sa mga sili ko talaga. Kasi nga, like I said, yung sili, mga ilang months din to bago to nabubuhay. Yung luya, mga 1 year bago mo to ma-harvest. So itabi mo na lang siya sa sili para at the same time, alam mo, na may katabing luya yan. At the same time, yung mga insekto, hindi insekto yun masyado yung sili mo. Tipid ka na sa pang-iwas insekto. At the same time, alam mo kung saan nakatanim yung mga luya. Ayan, katulad nito, no? Etong ampalaya natin, ganyan. Kasi pag kinalaunan, ano rin to, lalaki tong ampalaya. Kinalaunan, meron na siyang lilim. Kasi pag diretsa nga sa araw, ayaw ng luya. Mamamatay yung luya agad. Hindi siya masyadong dadami, no? Ayaw niya ng direct sunlight. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga luya ko na tumubo na, no? Yung itsura ng luya pag tumutubo na. Doon sila sa mga malililim na lugar. Tulad nito, yung sitaw ko dyan, oh, naku, tumanda na yung mga sitaw. So ito, hindi ko na ito gugulayin. Yung buto na lang yan ang gugulayin natin. Andito na yung mga luya. Ayun, oh. Yun na yung luya mo. Ayan, oh, siya. Tignan mo, oh. Ang gulo nito, siksikan sila dyan. Andyan yung luya mo. Oh, diba? Ayun na, tumubo na yung luya mo. Yun siya. Ganito ho yung tsura ng luya pag tumubo. Yun siya, oh. Luya na rin yun, oh. Ang bango kaya ng luya. So, yan ang the best way na pagtatanim ng luya. Ihalo mo siya dun sa mga ibang halaman kasi wala naman siyang pakialam. Mas masaya siya pag malilim tsaka maraming kahalo.